2024 nang ipinagmayabang ng Marcos Jr. administration ang libo-libo nitong flood control projects na nakatulong umano sa mga Pilipino. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit dahil sa patuloy na malawakang pagbaha, kunesyon ng marami ang katotohanan sa likod ng proyektong ito. Kaya naman noong taong 2025, tahasang binalaan ng Pangulo ang mga tiwaling opisyal sa kanyang talumpati. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Ang mga pahayag na ito ang nagbukas sa investigasyon sa flood control projects kung saan lumutang pa ang grupong Brave 18 na nagbunyag ng paghahatid umano ng male-maletang pera sa mga politiko. Ang Brave 18 ay ang nagpakilalang mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sangkot at saksi umano sila sa maleta delivery scheme o ang pagdadala ng bilyong pisong kickbacks na galing sa mga maanumalyang flood control projects patungo sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa ring napapanagot sa anomalya sa flood control. Bagay na kinumpirma ni Atty. Levy Baligod sa panayam ng SMNI News. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi pa anya nahuhuli ang mga malalaking isda. Yung big fish, lumalangoy pala yun sa baha. Hindi pa nahuhuli. Taong 2026, tila naiiyak pa si Marcos Jr. nang banggitin niya sa kanyang SONA na sasampahan na umano ng kaso sa ombudsman ang kanyang pinsa na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Subalit para kay Atty. Baligod, hindi nila kayang ipakulong si Romualdez. Paliwanag nito, natatakot umano si BM na ipakulong ang kanyang pinsan. Binigyan din ni Baligod dahil anya ito sa mga naunang pahayag ni Romualdez na hindi ito papayag na siya lang ang magiging responsable sa mga nangyayaring nakawan sa loob ng gobyerno. Palagay ko takot si BBM, no? Kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi maliwanag yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. And I called him. Sabi niya, I will not be the scapegoat for someone else's corruption. If I go down, I will not go down alone. Sabi niya, napaka-pregnant with meaning yung sinasabi niya. Kumbaga, hitik na hitik sa malalim na mensahe yan. Pero para sa kanya, meron pang mas malaking tao na nasa likod ng nangyayaring katiwalian sa loob ng pamahalaan at hindi lang anya si Romualdez ang mastermind. Pero sa akin, sa personal na pag-analyze ko ng mga dokumento, mga ebidensya, mga testimonya, hindi si Speaker Martin Romualdez ang mastermind. Maaaring isa siyang major player dahil yan ang nakita ng Office of the Ombudsman, pero palagay ko mayroong mas malaki sa kanya.
Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa, isang malaking hamon sa tinatawag na command responsibility. Sa huli, kay Marcos Jr. pa rin ang bagsak ng pananagutan upang patunayang kaya niyang usigin ang mga tiwali, kamag-anak man o kaalyado. Taong 2024 nang ipinagmayabang ng Marcos Jr. administration ang libo-libo nitong flood control projects na nakatulong umano sa mga Pilipino. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit dahil sa patuloy na malawakang pagbaha, konesyon ng marami ang katotohanan sa likod ng proyektong ito. Kaya naman noong taong 2025, tahasang binalaan ng Pangulo ang mga tiwaling opisyal sa kanyang talumpati. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ang mga pahayag na ito ang nagbukas sa investigasyon sa flood control projects kung saan lumutang pa ang grupong Brave 18 na nagbunyag ng paghahatid umano ng male-maletang pera sa mga politiko. Ang Brave 18 ay ang nagpakilalang mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sangkot at saksi umano sila sa maleta delivery scheme o ang pagdadala ng bilyong pisong kickbacks na galing sa mga maanumalyang flood control projects patungo sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa anomalya sa flood control. Bagay na kinumpirma ni Atty. Levy Baligod sa panayam ng SMNI News. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi pa anya nahuhuli ang mga malalaking isda. Yung big fish, lumalangoy pala yun sa baha. Hindi pa nahuhuli. Taong 2026, tila naiiyak pa si Marcos Jr. nang banggitin niya sa kanyang SONA na sasampahan na umano ng kaso sa ombudsman ang kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Subalit para kay Atty. Baligod, hindi nila kayang ipakulong si Romualdez. Paliwanag nito, natatakot umano si BM na ipakulong ang kanyang pinsan. Binigyan din ni Baligod dahil anya ito sa mga naunang pahayag ni Romualdez na hindi ito papayag na siya lang ang magiging responsable sa mga nangyayaring nakawan sa loob ng gobyerno. Palagay ko takot si BBM, no? Kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi maliwanag yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. And I called him. Sabi niya, I will not be the scapegoat for someone else's corruption. If I go down, I will not go down alone. Sabi niya, napaka-pregnant with meaning yung sinasabi niya. Kumbaga, hitik na hitik sa malalim na mensahe yan. Pero para sa kanya, meron pang mas malaking tao na nasa likod ng nangyayaring katiwalian sa loob ng pamahalaan at hindi lang anya si Romualdez ang mastermind. Pero sa akin, sa personal na pag-analyze ko ng mga dokumento, mga ebidensya, mga testimonya, hindi si
Speaker Martin Romualdez ang mastermind. Maaaring isa siyang major player dahil yan ang nakita ng Office of the Ombudsman, pero palagay ko mayroong mas malaki sa kanya. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa, isang malaking hamon sa tinatawag na command responsibility. Sa huli, kay Marcos Jr. pa rin ang bagsak ng pananagutan upang patunayang kaya niyang usigin ang mga tiwali, kamag-anak man o kaalyado.